Hindi ako mayaman. Wala pa kaming lupain. Driver lang po. Lalong mayayari dito si Yana Motovlog, no? Kasi unang-una, it doesn't matter kung mayaman ka o mahirap. Hindi mo deserve na pahiyain, hindi mo deserve na i-expose like that, no, na ikaw ay hiyain. Kaya lang, dahil kumakalat mayaman si kuya, sabi niya hindi, lalong yung simpatya namin nasa iyo. Kasi sa legal na usapin, hindi nangyayari to ha, pero sa paghuhusga ng tao, hindi man siguro nangyayari sa tunay na buhay, pero sa paghuhusga ng tao, at least sa court of public perception, nangyayari itong doktrina na to. Those who have less in life should have more in law. Ang sarap sana, no? Yung batas nakakampi sa naapi. Ang batas naman dapat hindi siya estado nakakampi. Paano kung mahirap yung nang api? O di problema niya 'yon, di ba? Dapat nakapiring ang batas eh. Pero ngayon parang yung mga legal na doktrina parang walang kwenta eh. Parang kung sinong malakas, siya nakapo. Pero sa pagkakataong ito, naawa din ako dito kay Yana Motovlog kasi talagang galit sa kanya yung tao ngayon. Mahirap yon. And kung ang trabaho mo pa ay mag-vlog, kung vlogger ka na ikaw ay kumikita dahil may mga nanonood sa'yo, may nag-i-engage sa'yo, may fans ka, dapat lalo kang humble eh. Di ba? Kung politiko ka, di ba, hinalal ka ng tao, ikaw ay vlogger o ikaw ay artista o ikaw ay negosyante, lalong-lalo na yung mga nabanggit kong yun, dapat mas humble ka kasi kumikita ka sa tao. Kung oligarko ka, saan ka ba kumikita? Sa tao. Naging kapitalista ka, matalino ka, nagsimula ka ng negosyo, pero dapat humble ka kasi kung wala yung mga yan, putangina pa paano ka kikita, paano ka yayaman, wala kang consumers. Subukan mo mamatay kaming lahat, ikaw na lang magpundar, kunin mo lahat ng ari-arian namin, mag-isa ka, magtayo kang business, paano ka kikitang hayop ka kung hindi ka humble? Mag-isa ka na lang sa mundo, magpakayaman ka, wala, useless ang yaman kung hindi ka mabuti sa kapwa mo.